Good morning, John. Going to daughter? To your... No, I go to the hospital. Okay. Now I'm... And you're born and then also see. blood coming out. Oh, no, see. I'm gonna go and check your property, okay? Okay. Check The big raku jump. Oh, Nakadao. I'll check it out. Okay. Okay, take care. Tignan ko yung property niya. Tara. Okay. Nandito na tayo sa property ni John. Ito na yung mga perennials siya, nabubuhay. Nagigising na. Ay. Nalala niyo yung sinabi ko sa inyo? This nakaraan kong mga video nung during snow. Sinabi kong wag gagamit kayo ng rock salt. Yun yung pinaka cheap na pangtunaw ng snow. At pag maintain ng driveway nyo, maiwasan yung build up ng ice and snow. Tingnan nyo, notorious si John na maglagay ng maraming rock salt. Sabi ko, gumamit ka ng ice melter, hindi rock salt. Pero tingnan nyo nangyayari, nagkakrak yung kanyang silat. May sangkap kasi ang semento na ini-strip away o tinatanggal nitong rock salt. Na once na matanggal yung sangkap na yon, hindi na siya nag-adhere or dumidikit. Hindi na siya dumidikit. Ayun ang ibig kong sabihin. Sa kapwa niya semento o sa surface, 'di ba? May bitak-bitak siya. You can see here. See, smooth na to. Ito dapat smooth eh. At ito pa yung iba. You can tell kung saan mas maraming snow na napunta. I mean, mas maraming salt na napunta. Diba? Of course, ang pinakang malakas na tatamaan ay yung landing. Well, consider as landing na to. You can tell. Peeling off. This is fresh. Napipeel off na siya. Oh. Boom. See? So, ang gagawin niya, papalitadahan na naman niya ito. It's really worse dito. Ano. See that? Hindi nyo gustong maging ganito ang inyong struktura ng inyong bahay para makatipid kayo ng ilang dolyar sa asin. Kaya ang advice ko, please consider yung mga ice melter. At saka you don't have to put a lot. Nakita ko yung iba na naglalagay ng marami, kasi kung yellow ito, lalagyan nila ng tutumpukin nila. No, just spread it like that. Spread. Okay. Just spread it. Spread. Yung iba talagang nilalagay nilang gano'n. So yan ang mga project niya every year. Tingnan natin yung iba pa. Oh, malaki yung kanyang pataas na yung demo niya. See? Pareho rin na yan. Pareho yung magandang tingnan sa camera, o at least nakikita ko ngayon wala akong salamin eh. Ito, nilagyan natin ng fertilizer. Kailan na ba yun? 2 weeks ago na ba yun? 10 days ago? Tingnan natin kung gaano kahaba itong very sophisticated yung pagsukat ko, ano? That's about 8 inches. Approximately 8 inches. Kailangan nating tabasin to. Uumpisahan ko ng mga mababa, mga 5 inches na cut. And then gradually dadalhin natin siya sa 3 pulgada. Tapos hanggang ma-maintain natin sa 2.5 inch cut
2.5 inches yung haba niya. Ay, bilisan natin dahil katulad ng dati, walang pagbabago, mahina ang memory card ko, konti ang memory ko ng phone. Mukhang tinil na niya ito. Yan ang tanim niya ng mga kamatis. I wish meron kaming lugar na ganito karami. Kasi kung meron kaming maliit na lugar doon, ginagamit namin ni Mrs. na maglagay kami ng tent kasi doon kami nagkakamping sa backyard. Ewan ko kung makakapag-camping kami this year, pero doon sa mga kaibigan ko sa YouTube na nagigiliwan kong subaybayan ang kanilang mga channel, alam kong magkakamping sila, maniwala kahit hindi, na-excite ako sa kanila, para sa kanila. Doon sa mga nagbabalak magcamping, medyo huli na ngayon, pero subukan nyo pa rin na tumawag kasi mga reservation. I'm talking about dun sa mga hindi extreme na magcamping, tulad ng hindi sa liblib talaga. Ito mga may pamilya na gusto sa mga lugar ng mga campsite tulad ng COA. If you never heard about COA, that's Camp of America. K, hindi C, KOA. Meron din dito sa Canada. At maganda doon. Perfecto yun sa mga beginners. I think more onions, kamatis, onions. Tingnan natin. Nakikita nyo lumalaki na iba pang onion. No? That was from last year na hindi niya nabunot. Zoom. Right? Or tingnan natin kung i-swap niya. Yung iba kasi nagsaswap, di ba? Para hindi yung same plant, para yung nutrients naman hindi ma-deplete na makuha ng isang plant. You can check that out online. Of course, itong kanyang damo. This is more than 8 inch. Let's see. That's about 10 inch. 10 inch. Lakay, bakit mo alam 10 inch yan? Ito yung way ko. Instead na magdala ko ng metro, daladala ko dito sa aking raggedy pants. Mapapansin nyo sa mga videos ko, lagi ko pinagmamalaki yung pants ko kasi I'm a big fan of these pants. You can check it out. Carhartt. It's expensive, pero I think it's worth it. Talagang kasama nito sa trabaho. May ilang mga pares ako nito. Kaya ito yung pang summer ko. Hindi siya insulated or hindi siya lined, meaning hindi siya pang winter, pero pwede pang winter kung dodoblehin nyo yung nalawig na naman ako. Bago na yung subject ko. Babalik tayo dito. Ang kamay ko from the tip hanggang dito sa wrist ko, somewhere dyan sa wrist ko, okay, ay wala, isa yung kamay ko, hawak ko yung camera rin ay 8 inch, approximately 8 inches 8 inches exacto sa particular kong kamay. So cutting yung kamay ninyo, mahaba yung daliri ko pero kung ano yun, yun ang pasukat nyo. At ito nga, turo ng nanay ko noon, 1 inch yan, pero alam natin hindi, mga 1 inch and a quarter, 1 inch and a half, minsan sa iba 1 inch and almost 1 inch and a half sa akin kaya approximately 1 inch. You get that idea, okay? Hindi kailangan na maging perfecto, pero you get that idea, yung ballpark. Malaking bagay yon. So this is 10 inch, pinakamataas. Some of them are, of course, are only 4 inch, 3 inch. Yung iba mababa nga, di ba, like 1 inch. So pero ayan siya. Looks like epektibo yung fertilizer na ni John na nilagay. We will clean that. Isa ito sa mga i-maintain ko nga, at gusto kong dalhin kayo dito how I maintain it, kung paano ko ito i-maintain. Nasabi ko na ba sa inyo yung presyo nito?
I think sa last video nasabi ko na sa aming mga lawn care, uulitin ko na hindi talaga kami nagsasabi ng presyo na ito ang sinisingil ko sa kanya, kundi we give you ballpark. Pero dahil kakaiba itong channel ko kung saan saan, and ilan lang sa inyo siguro maging landscaper or lawn care, that's fine. Titulong ko na rin na hopefully may mga batang Pilipino or kahit kasing edad ko na magsi-50 na pasukin ng ganitong trabaho. Kailangan mo lang magandang pakakatawan mo rito, at kung hindi, pwede rin dahan-dahan, di ba, hanggang maging fit kayo. Lagi tayong mag-improve. This is a good gig or even a good business kung ilalaan nyo yung oras nyo dito. Yun, itong nasa itaas na ito, elevated dito na wall, makikita ninyo na mahaba ito. Isang kasing haba ito ng bahay sa likod. Mula doon, yung boundary niya, yung borderline doon, nandun, hanggang doon sa pinakandulo. Last year, ang tinanim niya rito ay sitaw at sibuyas. Hindi ko alam kung itatanim niya, pero most likely ganun din lahat. Walang pagkakaiba. Ang tila nga ipapakita ko sa inyo. Tingnan natin. Ito para doon sa mga kaibigan ko na yan ang kanyang kaibigan ko, mahilig magtanim. Dito tayo. Kamatis yan. Hindi ko alam iba eh. Alam ko meron siyang sitaw, talong, at yung mga herbs, mga basil, mga thymes. Nilabas na niya dito yung kanyang, nagtatawanan ako ng buong kamag-anak ko kapag sinasabi ko to eh. Kaya nag-pause ako. Ang tawag dito ay bougainvillea. Pero ang tawag ko sa Pilipinas noon pa, bongabilia. Bongabilia, parang bongrebilia. Lalaki, no? Alam nyo yung ganyan, kataas na bougainvillea? That's about I don't know, $400 na yan. Kasi yung maliit na ganito, over $100. Iyan pa nga siguro between 300 to 400. Ito yung hedge niya na tinitrim ko. Okay, isang kahabaan yan. Hindi yung kabila, meron din doon. I charge him maliit lang charge ko dito, $50. Talaga ito sa iba, pero I charge him I don't know, $30 doon, another $30. Una kong ginawa yan, meron din akong discount sa kanya. I think the beginning was $100 yata sa dalawa, so 50-50. Buhay na rin yung kanyang magnifico na rosas. Ang kanyang backyard, sinemento niya. Siya nagsemento nito, kaya awan ko kung marunong siya magtimpla ng semento kasi lagi may crack, di ba? Ayan, nagpipeel off na naman din yun. Mag-iwan lang siya ng puwang dito na lupa para sa kanyang rosas. Yan lang ang lupa dyan, oh. Okay, yun lang. At alam ko marami pa akong pwedeng i-cover dito. Uso rin dito na nagkakamping ka nga sa likuran bahay. Yun ang ginagawa namin mag-anak para naman may babago-bago. Pero nagkakamping din kami twice a year. Isa sa spring, isa sa during summer. Spring, tag-ulan pa yun, tsaka malambot pa yung lupa, maputik, kaya hindi ideal yun. Pero around summer, tsaka mga early or mid-fall, maganda yun. Ako, matutuwa kayo. Ang kalamigan dito sa Ontario ay halos kaparehas din ninyo dyan sa malalamig na lugar.
Kaya wala talaga tayong pagkakaiba pagdating sa temperature. Pagdating sa fall, yung kasi iba nagpa-fluctuate, nagbabago-bago naman yung temperature, di ba? Kaya taunin niyo lang na hindi masyadong malamig, although talaga fall, malamig na talaga yon. Hindi ka na makapag-swimming. Pero maganda, iba ang experience pa pag nag-camping ka sa fall. Kulay ng dahon, yung lamig, napapainit ka ng paborito mong pagkain or soup, even yung noodles, at minsan naulan pa. Kaya i-consider nyo rin yun kung hindi pa nakapag-camping sa fall. Ano pa ba? In a month, ilang weeks pa, mapupuno na to. Parang Garden of Eden to. May lamesa dyan, kukwentuhan kami, kumakain, umiinom ng kape. Yun ang buhay ni John dito. Nakapag tapos siya, professional ang kanyang anak, may sariling bahay, maganda mga posisyon, may bahay siya. He doesn't have to worry about money kasi cover na siya ng mga, may sarili siyang sasakyan. Yun ang napili niyang buhay sa Canada. At masasabi kong tagumpay yun. Ngayon na 93 years old na siya, malakas pa rin, nagtatanim, may sariling bahay, warm lagi sa bahay, malamig lagi tuwing tag-init, komportable siya sa buhay, may enough siyang savings, more than enough para sa kanyang mga kailangan. Pumanaw na ang kanyang asawa last year, na i-cover ko rin sa mga pag-umpisa ko ng video. Yun ang napili niyang buhay, at masasabi niyang successful siya, masaya siya. Kayo, anong klase ang buhay na gusto nyo dito sa Canada? Anong mga pangarap nyo? Lahat tayo may mga pangarap. Pangarap ko hindi ko pa rin nararating, kahit may mga pangarap pa akong gustong makita at alam ko makakamit ko yan. Marami akong nasayang din ng mga panahon, pero importante hindi tayo susuko, lagi may pag-asa. Lamig na ang kape ko. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod.